Magandang araw po. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang aralin para sa mga tunay na alagad ng Panginoon na siyang humuhubog sa atin sa wangis ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Mateo 6, talatang 25 hanggang 34. Mateo 6, 25 hanggang 34, basahin po natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya ay nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos sa mga damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan na igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hindi ba't ang mga pagano ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Muli sa mga pananalita ng Panginoon na ito ay makikita natin ang kambal na utos niya para sa ating mga mananampalataya. Ano ang bagay na ito? Yun pong sinabi niya na huwag kayong mag-alala at pagkatapos ay ang sinabi niya na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran nito. So yan po ang ating magiging ika-17 utos, ang huwag mag-alala, hanapin ang kaharian ng Diyos. Huwag mag-alala, hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang pag-aalala ay tila normal na sa mundong ito. Ito ay dahil sa kawalan ng katiyakan sa mga susunod na mangyayari. Maring ipagbalambahala ng mga ilang tao ang mga bagay sa kanyang dapat ipag-alala, subalit hindi ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At yan ang tinutukoy ng Panginoon dito. Yan ay mga kakainin, iinumin, daramitin at ilang pang bagay na kailangan ng tao sa araw-araw. Dahil sa kahalagahan ng mga ito, hindi niya maaaring isang tabi ang pag-iisip kung paano siya magkaroon. Ang Panginoon naman ay nagmamalasakit at itinuturo niya ang isang sikreto kung paano ang kanyang mga tagasunod ay makamtan ang mga bagay na ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap, ay pag-uusapan muna ng inyong grupo ang katanungang ito. Ano ang iyong ipinag-aalala sa kasalukuyan? Ano ang iyong ipinag-aalala sa kasalukuyan? Pag-usapan po ninyo ang bagay na yan at tayo po ay magbabalik mamaya. Magbabalik po tayo at bago tayo pumalaot ay nais kong malaman natin ang katotohanan ito na ang Panginoon Jesucristo kapag ka nagsasalita ay nauungkat nito ang ating mga buhay maging ang ating mga kalooban. Kalimitan pag nagsasalita siya ay nais niya na ituwid ang mga bagay na minsan ay itinatago natin. Dapat nating maunawaan ang katotohanan ito sapagkat kalimitan ay masakit para sa mga tao na tila sila ay nakokonfronta sa kanilang kalalagayan na hindi tama. Nais kong maunawaan ninyo na ang Panginoon Jesucristo kapag ka nagsasalita
ay laging sa pangangailangan natin upang tayo'y lumago pa sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos, kung di man maging banal, ay patungo sa pagiging ganap natin. Ganyan po ang Panginoong Jesucristo. Karamihan sa mga nai-encounter ng Panginoong Jesucristo ay nalalantad talaga ang kanilang mga buhay. May mga ilan na kung saan ay nasasaktan at lumalayo sa Panginoon, subalit sa mga sumasampalataya, sila ay nakikinabang at kalaunan ay makikita natin na hindi nila pinagsisisihan na sampalatayanan at sundin ang mga sinabi ng Panginoon. Nawa po ay tumatak sa ating puso ang katotohanan yan upang patuloy tayong makinabang sa ating mga pinag-uusapan. Ang Panginoong Kristo bilang liwanag ay nililiwanagan niya ang ating mga kalooban upang ma-realize natin kung ano ang laman ng ating puso. Bilang asin naman ay nauuhaw tayo lalo sa Kanya. At bilang tubig ng buhay ay dapat tayong lumapit sa Kanya. Siya ay laging nag-aasam na bigyan tayo ng kalayaan sa ating mga problema sa ating mga sarili. Kabaligtaran nito ng mga bulaang mangangaral na kung saan ay hindi nila tinatalakay ang problema upang ang mga tao ay maging ganap at kaya ay humantong sa pagiging katulad ng Panginoong Kristo dahil takot sila o ayaw nila na masaktan ng mga tao. Ganyan ang karakter ng mga bulaang mangangaral. Kalimitan ay nagkakaroon ng katugunan sa kanilang mga emosyon, subalit hindi na itutuwid ang kanilang buhay. Nababanggit ko ang bagay na ito sapagkat katulad ng ating pag-uusapan sa ngayon, isa na namang bagay na maaari nating rasunan upang hindi tayo maituwid sa ating kalalagayan. Pero sana po ay pagkakataon ito upang maituwid tayo sapagkat ako'y naniniwala na marami po sa atin na sa halip na maghanap sa kaharian ng Diyos at sa katwiran nito ay nag-aalala po tayo. Yan din ang dahilan kaya marami sa atin ay walang panahon para sa mga tamang bagay na dapat nating unahing gawin. Pag-uusapan muna natin kung bakit ang mga tagasunod ng Panginoong Kristo ay hindi dapat mag-alala. Bakit ang mga tagasunod ng Panginoong Kristo hindi dapat mag-alala? Sapagkat tayo'y mga pinili ng Diyos. Sapagkat tayo'y mga pinili ng Diyos. Isipin natin ang katotohanan na ang Panginoon ay nagsasalita rito sa kanyang mga alagad. At sino ang pumili sa kanila? Ang Panginoong Kristo. Alam po ninyo, kung sa mundong ito ay sinisikap ng mga kumpanya na bigyan ng katugunan ng pangangailangan ng kanilang mga tauhan sa pananalita ng Panginoon dito, ay higit ang Diyos sa kanyang gagawin sa kanyang mga tinawag. Naniniwala po ba tayo sa katotohanan yan? Alam ba natin na concerned tayo ng Panginoon? At makikita naman natin yan sa kanyang mga pananalita dito sa ating binasa kanina. Ang pangalawa ay sapagkat mahalaga tayo sa Diyos. Sapagkat mahalaga tayo sa Diyos. Maalala niyo yung mga sinabi niya, tignan ninyo ang mga ibon, tignan ninyo ang mga bulaklak sa parang, at pagkatapos ay sinabi niya, higit kayong mahalaga kaysa sa kanila. Kung paano makikita natin na may mga maliliit na bagay na nilalang ang Diyos ay kasinlaki ng mga malalaking bagay katulad ng mga bituin sa kalangitan na napakalalaki. Subalit pagdating pala sa bagay na ito ay ipinapakita niya ang halaga ng kanyang mga nilalang lalo na sa kanyang mga tinawag. At yan ay dahil sa ikinumpara niya ito sa mga ibon at sa mga bulaklak sa parang. Diyan ay makikita natin na ipinapakita niya ang kanyang higit na pagmamalasakit sa kanyang mga lingkod. Ang ating pangatlo ay sapagkat iniisip niya ang ating mga pangangailangan. Iniisip niya ang ating mga pangangailangan. Tulad ng sabi ko kanina, na kung concern ng Diyos ang mga ibon na hindi naman nagtatanim o umaani, subalit sila ay kanyang pinapakain, at ganun din naman ang mga damo na sinabi niya na higit na magagara kaysa sa mga naisuot ng isang taong napakayaman sa mundong ito, walang iba kundi si Solomon,
ay nagpapakita yan na talagang concern ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Naway tumatak ito sa ating mga puso nang sa gayon ay magawa natin ang mga dapat nating unahin at hindi yung alalahanin natin ang mga bagay na ito at pagkatapos ay kalimutan natin yung bagay na nais ng Diyos para sa atin. Unawain natin ang katotohanan na kahihiyan ng isang ama ang kasalatan ng kanyang pamilya, subalit karangalan niya na ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak ay naipuprovide niya. Ganyan ang ating dakilang ama. Ang ating pang-apat ay upang makita ang kaibahan natin sa mga taga-sanlibutan. Upang makita ang kaibahan natin sa mga taga-sanlibutan. Malala ninyo yung sinabi niya na yung mga pagano, yan ang kanilang mga pinagkakaabalahan. Ano po ang pagano? Ang pagano ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang Diyos na kinikilala ay walang tulong na natatanggap mula rito. Kaya't lahat ng pagsisikap na dapat niyang gawin ay gagawin niya. Diyan siya naglalaan ng kanyang panahon. Pero sinabi niya na huwag tayong maging katulad ng mga pagano. Yan po ay isang bagay na dapat nating matutunan na kapag kapala tayo ay laging nag-aalala at pagkatapos ay ang pinagkakaabalahan natin ay mga bagay sa mundong ito at kinakalimutan natin ang tungkol sa mga bagay na dapat nating gampanan bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa mata pala ng Diyos ay nagiging katulad tayo ng mga pagano. Ang tanong, ikaw ba ay pagano? Ang Diyos mo ba ay walang kakayanang tugunan ang iyong mga pangangailangan? Isang bagay din na makikita natin na meron talagang kondisyon ang Diyos dito na dapat nating unahin na hanapin ang kaharian ng Diyos kaysa sa ilaan natin ang ating panahon sa mga bagay-bagay at pagkatapos ay kaligtaan natin ang tungkol sa kanyang paghahari. Mahalagang maunawaan natin ang katotohanan yan. Ulitin ko lang po na merong kondisyon nang sa gayon ay katagpuin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. At nais kong sabihin sa inyo na the safest way to have our basic needs, na yun lamang ang nais ng Diyos na pagtuunan natin ng pansin at hindi yung mga luho ng katulad ng sanlibutang ito. The safest way is to seek first the kingdom of God and its righteousness. Tandaan po natin ang katotohanan yan, mga kapatid. At dito ay nakikita ko na naisama na natin ang panglima upang magtuon tayo sa mga bagay na higit na mahalaga. Upang magtuon tayo sa mga bagay na higit na mahalaga. But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, meaning that should be our priority. So subukin nga po natin ang ating mga buhay. Sa ngayon ba ang prioridad natin ay ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay? O tayo ay nagugumon sa mga paghahanap ng mga bagay na pangangailangan natin na basic na ipinapakita ng Biblia na concern ng ating amang nasa langit? Tanungin kita, nasaan ba ang ama mo? Siya ba yung nasa langit? O siya yung katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, kaya ikaw ay sikap na sikap sa iyong sarili upang katagpuin mo ang iyong mga pangangailangan? Muli, katulad ng sinabi ko kanina, na sa salita ng Panginoon ay talagang makokompronta tayo. Yan ay sapagkat nais niya na patuloy na maitama ang ating mga buhay, mga hakbang tungo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Kristo. Ang ating pang-anim ay upang makapamuhay tayo ng maayos araw-araw. Upang makapamuhay tayo ng maayos araw-araw. Ano ang ibig sabihin yan? Alam nyo, ang pag-aalala ay talagang sisirain yan ang buhay ng tao. Siguro lahat tayo rito ay naranasan ang bagay na ito na kapag may problemang dumarating sa atin ay hindi tayo malinaw na mag-isip. At sa bagay na yan ay dapat nating maunawaan na nangyayari ito dahil sa pagsisikap natin
at nakakaligtaan na natin o nakakalimutan natin na unahin ang Diyos at ang kanyang katuwiran. Yun talaga ang dahilan ng bagay na yan. So itanong ko sa iyo, ano ang kalalagayan mo sa mga panahong ito? Abala ka ba sa mga bagay na iyong pangangailangan o inuuna mo ang Ama? Tingnan niyo po ito. Siguro kung ako po ay nag-alala rin sa mga pangangailangan namin ng aking pamilya, malamang hindi rin ako makapaglingkod sa Diyos. Alam niyo, nais ko sabihin sa inyo na matagal na akong naglilingkod sa Diyos pero kailanman ay hindi ako tumatanggap ng malaking halaga na katulad ng tinatanggap ng mga ibang mga ngaral. Sila ay mga dikotse, magaganda ang kanilang mga bahay. Nais kong marinig ninyo na mula nung ako'y nagpapastor ay nagtatrabaho rin ako minsan, subalit hindi ko po kinaligtaan na unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At diyan ay nakita ko na ang salitang ito ng Panginoon ay makatotohanan. Isang malaking pabor na nakita ko ay hindi lamang ang aming pagkain, iinumin, daramitin, bagkus ay ang mga naging pangangailangan din ng aking mga anak nung sila'y nag-aaral pa, dumating sa pagkakataon na 3 ang aking kolehiyo, subalit ang Diyos na ito ay hindi nagkulang sa akin sapagkat siya ang aking Ama at sinikap kong gampanan ang aking tungkulin na unahin siya sa lahat ng bagay. Punta tayo dito sa ating pampito sapagkat nakakaepekto to sa ating pamumuhay. Sapagkat nakakaepekto to sa ating pamumuhay. Sinabi nga niya, who of you by worrying can add a single hour to his life? Nangangahulugan yan na ang pag-aalala ay nakakaepekto sa ating pamumuhay maging sa kalusugan. Alam natin yan. Kaya may mga taong nai-stress at isang malaking factor diyan ay tungkol sa kanilang pag-aalala. Punta tayo dito sa pangalawa na ating pag-uusapan. Ano ang potensyal na nagagawa ng pag-aalala? Ano ang potensyal na nagagawa ng pag-aalala? Bagamat nabanggit ko na ang mga iba ay nais kong linawin ang bagay na ito. Marahil kung wala itong epekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi nasasabihin ng Panginoon ang katulad ng kanyang ipinag-uutos sa atin dito. So ano ang potensyal na nagagawa ng pag-aalala? Sagabal upang makapag-isip ng maayos. Sagabal upang makapag-isip ng maayos. Alam natin na sinabi ng Biblia, set your minds on things above, not on earthly things. Pero kapag tayo ay labis na nag-aalala sa ating mga pangangailangan, tiyak hindi makapanahan ang tama at mali na sama sa ating kaisipan. Meron tayong prioridad na pag-iisipan at kapag ka nangunguna ang pag-aalala sa ating kaisipan ay para itong virus na sumisira sa programa ng ating kaisipan. At kapag ka nangyari ito ay nagiging sagabal ito para sa ating pagiging produktibo. Nagiging sagabal ito para sa ating pagiging produktibo. At siyempre ang bagay na yan ay susundan pa ng epekto nito sa ating kalusugan. At kapag ka nagkaroon ng epekto ito sa ating kalusugan, naapektuhan na rin ang mga tao sa ating kapaligiran. Una sa lahat ay ang ating mga kapamilya, na dahil sa pag-aalala minsan ay nagiging mainit ang ating mga ulo at kung ano-ano ang ating nagagawa at sinasabi, kaya nga't naapektuhan ang mga tao sa ating kapaligiran. Ano na ang mangyayari pagkatapos? Siyempre, nakakawala ng sigla sa buhay ng tao ang pag-aalala. Pero alam niyo ang higit na malala, kapag kayong tao na nasobrahan sa pag-aalala ay tumatawa na, ano na sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Nasiraan na siya ng bait. Nangangahulugan na may mga tao na ganyan ang nangyari sa kanila dahil sa kanilang sobrang pag-aalala. Maging maingat tayo doon sa katotohanan yon na dumating tayo sa sobrang pag-aalala, walang sigla, subalit nakatawa. Alam niyo ang isa pang katotohanan tungkol sa bagay na ito, ay pumapasok ang sobrang pag-aalala, yan ay dahil sa kawalan na rin ng tiwala
sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga suliranin at problema at nawala na rin ang ating tamang kaisipan tungkol sa pag-ibig at concern ng ating Ama sa atin. Nangangahulugan yan na nakakabawas ng tiwala sa Diyos. Higit sa lahat ay nagbibigay ng pahintulot upang ang kaaway ay makagawa sa ating buhay. May mga ilan na rin akong mga tao na nakita na dahil sa problema sa buhay ay nakagawa sila ng krimen. Umiinit kasi ang kanilang mga ulo at humahakbang sila ng hindi tama at ang kanilang problema ay lalong lumala. Ang susunod nating pag-uusapan ay kung bakit kinakailangang hanapin ang kaharian ng Diyos. Bakit kinakailangang hanapin ang kaharian ng Diyos? Alam niyo, sa totoo lang, ay sapagkat ang Diyos lang ang may kapangyarihan upang maibigay ng lubos ang ating mga pangangailangan at magkaroon tayo ng kagalakan. Tandaan natin na bilang mga tao ay wala tayong kontrol sa maraming bagay. May mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin kayang tugunan. Subalit katulad ng sabi ko kanina, na kung susundin lang natin ang Panginoon dito, ay makikita naman natin ang kanyang pangako na siya ang tutugon at kumatagpo sa lahat ng ating mga concern kapag katumugon tayo ng katulad ng kanyang ipinag-uutos. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. So ulitin ko, sapagkat ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng lubos at tunay na kagalakan. Kapag ang ating Ama ay nalugod sa atin, masaya rin siya na kinakatagpo ang lahat ng ating mga ipinag-aalala. Pangalawa, ang direksyon ng Diyos ang pinakamabuting sundin. Ang direksyon ng Diyos ang pinakamabuting sundin. Alam natin na kapag hindi natin alam ang mga salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay hindi natin ito masusunod. Bago sinabi ng Panginoon ang I have not come to do my will, but to do the will of Him who sent me, ay nakikita natin na ito ay inalam niya muna. Pinag-aralan niya sa salita ng Diyos at pagkatapos ay nakikinig siya sa direksyon ng Banal na Espiritu. Yun ay sapagkat naniniwala siya na ito ang the best para sa kanyang buhay. So kung ganyan po tayo mag-isip, ay nangangahulugan ito ng pagbibigay ng prioridad na hanapin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan natin ang isang katotohanan na ito ay ibinibigay lamang ng Diyos sa mga interesadong makinig at sumunod sa Kanya. Ang ating pangatlo ay upang maiwasan ang mga maling pasya. Upang maiwasan ang mga maling pasya. Alam natin na sa Roma 12:2 ay sinabi, ang be transformed by the renewing of your mind ay sapagkat iba yung ating kaisipan at nais ng Diyos na mabago ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa salita ng Diyos ay nandiyan ang tamang direksyon para sundin natin sa ating mga pamumuhay. Nawa ay tumigil na tayo sa pag-iisip na kapag nakita nating maganda ang isang bagay ay gagawin natin sa pamamagitan ng paghahanap sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang hinahanap at sinisikap natin ay yung mga tamang bagay. At ano ang tamang bagay? Ang mga tamang bagay ay nandiyan sa salita ng Diyos. Hindi man natin naunawaan, hindi man natin alam kung paano, pero isang bagay na sigurado, ang salita ng Panginoon ang tamang bagay na dapat natin sunding pamantayan sa ating mga buhay. At ang ating pang-apat ay nagdudulot ito ng mga bagay na pangwalang hanggan. Nagdudulot ito ng mga bagay na pangwalang hanggan. Yan ang isang bagay na maganda tungkol sa paghahanap sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang tao ay mahilig sa agaran, madali at temporaryong pakinabang sa mundong ito. Walang masama sa bagay na yan, subalit yung mga bagay na yan ang siyang magiging dahilan upang mapabayaan ng tao ang mga bagay na magdudulot sa kanya ng mga pangwalang hanggan.
At yan ay kailangan nating ingatan. Alam natin ang katotohanan sa bagay na yan na maraming Kristiyano ay tatalikod sa kanilang pananampalataya, nalalamig sa Diyos ay sapagkat inuuna nila ang mga bagay na temporaryo, pinipili nila na pabayaan ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang susunod natin ay kung paano makamtan ang kalooban ng Diyos. Kung paano makamtan ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos natin itong hanapin, paano natin malaman na ito na nga ang kalooban ng Diyos? Marahil ay isang bagay na kailangang isipin natin ay kung ano ba ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ayon sa Roma 14:17, ang isang bagay doon ay katuwiran, righteousness. Sinabi sa talatang yon ang ganito, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." So alam mong nakamtan mo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo kapag ka nandoon ang katwiran ng Diyos. Hindi yung katwiran at kabanalan sa mata ng tao, kundi yung katwiran na nais ng Diyos. At ang pamumuhay sa katwiran ng Diyos ay nandiyan ang kapayapaan sa ating mga puso, kahit hindi magandang makaganapan sa ating kapaligiran, sapagkat ang kapayapaan ng Panginoon ay iba sa kapayapaan ng sanlibutan ito. Ang kapayapaan ng sanlibutan ito ay dulot ng mga bagay na nagmumula sa mundong ito, subalit ang kapayapaan ng Panginoon ay ang katiyakan na hindi kanya iiwan ni pababayaan man. So kung paano natin makamtan ang kalooban ng Diyos, siyempre sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God," na nangangahulugan na talagang interesado ka sa mga bagay tungkol sa kanyang paghahari, nais mong maisabuhay ang mga ito, kaya't ito ay ginagawa mong prioridad sa iyong buhay. Paano natin nakakamtan ito? Yan ay sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, at pagme-meditate sa kanyang mga salita. Pero higit sa lahat ay kapag kay pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ang kanyang paghahari o katwiran ay ang pagsasabuhay nito. Pagsasabuhay o pagsunod na hindi lamang katulad sa lumang tipan na ganapin lamang nila ang mga batas ng Diyos ay tama na, subalit sa mga batas o katwiran ng Diyos ay kailangan dito na tayo ay may pag-ibig na sumusunod, kagalakan na sumusunod, at ganun din na may pagsasakripisyo upang ang ating pagsunod sa katwiran ng Diyos ay kalugdan ng ating Amang nasa langit. Lagi tayong maging handa na anuman ang mali sa ating puso ay ipabago ito sa Kanya, at ganun din na katulad ng sabi ko na kailangan ay may sa buhay natin ng may pag-ibig. Ano ang makalangit na pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito na huwag mag-alala, hanapin ang kaharian ng Diyos? Ang nakikita ko na pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito ay ang pagiging focus. Kailangan ay tama ang ating focus, tama ang ating prioridad. Hindi natin pinapahintulutan na madistract tayo sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, maging sa ating mga pangangailangan. Ilagak natin sa ating Ama ang tiwala na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, at ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Let us have a focus. Focus on God and focus in lovingly and joyfully, sacrificially obeying Him. Yan ang pag-uugali na nais ng Diyos dito sa ating pinag-uusapan. Sa ating pagwawakas, ay nais ko na pag-isipan natin ang ating mga buhay. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata habang pinapakinggan natin ang mga katanungang ito. Tunay ba na naghahari na si Jesus sa iyong puso sa panahong ito? Naunawaan mo na ba na ang mapandayang pagnanais na magkamit ng mga material na bagay upang patatagin ang iyong kinabukasan ay mali? Inuuna mo bang alamin at isabuhay at ituro ang mga utos ng Panginoong Kristo? Ilang tao ang iyong dinidisipulo?
Nais mo bang maunawaan kung ano ang tunay na paghahari ng Diyos sa iyong puso? Sa ating pong pagtatapos, kung meron kayong grupo, saglit ninyong pag-usapan ang bagay na ating na-discuss sa utos na ito, huwag mag-alala, hanapin ang kaharian ng Diyos at ang katwir nito. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Panghawakan natin ang sinabi ng ating Panginoon. Ang ating Amang nasa langit ay nagpapakita ng concern sa atin. Ang nais lamang niya ay huwag nating kaligtaan ang sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Then all these things ay yung mga basic na pangangailangan natin para patuloy tayo na mabuhay at makapaglingkod sa Kanya. So magana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli, magandang araw po sa bawat isa.